Update naman tayo sa kasalukuyang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Saudi Arabia kung saan paghahakot ng foreign investment kaagad umano ang tinututukan nito. Sa kwentong yan, narito si Aileen Taliping. Hindi mahihirapan ang mga Saudi investor na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Arab business leaders matapos makipagpulong nitong Huwebes sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na inamyandahan ng gobyerno ang mga batas sa pagnenegosyo upang buksan ang ekonomiya sa mga dayuhang negosyante. Kabilang sa tinukoy ng Pangulo ang Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, Public Service Act at Renewable Energy Act na layuning mas makahikayat ng maraming dayuhang mamumuhunan, partikular na sa telecommunications, port operations, transportation at malinis na enerhiya. Bukod dito, sinabi ng Presidente na mayroon ding fiscal incentives na alok ang gobyerno sa pamamagitan ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Hinimok ng Pangulo ang Arab businessmen na makipag-ugnayan sa kanyang economic team upang malaman ang iba pang benepisyo na alok ng gobyerno. Inimbitahan din nito ang mga business leader na bumisita sa bansa upang makita ng mga ito kung ano ang maaring ialok ng Pilipinas. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Kaugnay pa rin sa biyahe ng Pangulo, pagdating pa lang sa Riyadh, bilyong-bilyong pisong investment agreement na agad ang nahakot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod yan ng pakikipagpulong niya sa business leaders at ang Minister of Investment kung saan pinirmahan ang 4.26 billion pesos na business agreements. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa maraming Pilipino maging sa ekonomiya ng Pilipinas. With an estimated value of over $120 million, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi. We're pleased at the success we have seen so far, and given the extensive reforms being driven under your Philippine Development Plan, we're very excited about the future of partnership between our two nations.